Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Tita Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ang sama. Sobra, partner. Ang sama nung tatay. After 17 years, doon lang nagpakita nung wala na yung nanay. Totoo. Tas ang lakas ng loob nakuhain yung life insurance plan. Tama. Tapos i-claim yung benefits nung mismong nanay ng asawa niya. Tama. Parang okay lang sana kung i-claim mo tas bigay mo sa mga anak mo eh. Pero hindi eh. May interest siya dun eh. Sana nga daw, di ba? Ako kanina habang pinapakinggan ko yung kwento at binabasa ko ulit yung kwento. Sabi ko, pwede naman na siya hindi bumalik eh. Pero kaya lang siya bumalik, hindi para maramdaman yung presensya niya at nakikipag-dalamhati siya dun sa pangyayari. Kundi meron siyang vested interest doon sa perang pwede makuha. Ang taray ng wordings mo doon na vested interest. Tama ba ako dun, Mars? Feeling ko naman. Parang medyo na. Medyo. Maganda naman siya pakinggan. 50-50. Hindi, maganda siya pakinggan. Nakakatalino Hindi, kunyari lang. Sabi ko talaga parang, uy, ang galing nun De, pero, totoo yung intensyon nung ama na pumunta dun sa burol ng sarili niyang asawa na matagal naman na niyang hindi nakakasama at matagal na niyang binitawan bilang asawa, bilang pamilya. Talagang shady. Alam mo na mayroong mali kung bakit siya naroon. Tapos ang bungad pa, di ba, imbis na yakapin yung mga anak niya. Bakit hindi niya yung binurol? Dapat dun sa bahay. Sinong matinong tao na nakikipagdalamhati? Kasi may samahan naman kayo, naging samahan kayo nung tao, nakabuo kayo ng mga supling dito sa mundong ito, nakabuo kayo ng mga junaki sa mundong ito. Ano ba naman yung magpaabot ka ng iyong pakikiramay, di ba? Kahit hindi ka na present father for the whole years na for the whole duration na existing yung mga bata yung pakikipagdalamhati lang sana, pero wala dude And ang sakit para sa sender itong nangyari sa kanila. Kasi kung iisipin mo din, bakit naman hindi naayos ni Mother Dear yung insurance niya? Pero sa kabilang banda, benefit of the doubt din tayo. Kasi kapag ikaw ay single mom, parang may mga bagay na hindi mo masyadong makikita Tama. May mga bagay na mau-overlook mo. Tama. Kasi ang iniisip mo, yung current situation mo at ng mga anak ninyo, kung paano pa mapapabuti yung buhay ninyo. Pero hindi siguro naisip na, ay, meron pala ako insurance na kinuha dati na irrevocable. Yung mga ganun ba? Tama. I agree. Totoo yun. Kaya, kakalungkot lang, no? Na yung tatay na yun, lumabas lang dahil may kailangan siya. Pero hindi siya lumabas dahil handa siyang magpakatatay sa anak niya at doon mismo sa asawa niya. Tama ka kanina ng sinabi. Sana hindi na lang siya bumalik. Sana din na lang talaga. Gusto mo patumba natin yan, no? Hindi ako kung 17 years ka nang hindi nag-exist doon sa family na iniwanan mo, siguro hindi na para mangialam ka sa buhay nila. Hindi mo pwedeng itag or sabihin sa sarili mo na nagpakatatay ako o tatay nyo ako. Ang kapal ng mukha mo. Yun na nga sobrang kapal lang talaga ng mukha ng tatay nila para gawin yun. Wag mong sabihin na tatay ka dahil
Biologically, dugo. Yes, dahil dugo, tatay, oo. Pero ang pagiging tatay O ama ay ginagampanan po yan. Hindi po yan porket nagkaroon ka lang ng binhi, nagkaroon kayo ng anak, ay tatay ka na po. Hindi po ganun yan. Doon pa lang po nag-uumpisa yung pagiging tatay mo kapag nagkaanak ka. Kaya dapat paninindigan mo yung bawat oras, segundo, araw at taon na kasama mo yung pamilya mo. Kung hindi mo man kasama, dahil nga hindi kayo okay ng magulang, dapat paramdam mo pa rin na bilang tatay yung presensya mo dun sa mga bata. Wala dun. Wala 17 years ang kapal ng mukha nasa abroad. Tapos may panibago na palang pamilya. May panibagong pamilya. Tapos yung kasama pa nila, dun nila natagpuan yung kalayaan nung aalis na lang yung tatay dahil yung panahon na kasama nila, ginugulpe, kung ano-ano ginagawa dun sa magulang nila, nato-trauma itong pamilya. Kuwawa, di ba? Totoo. Kaya dito natin mapapatunayan na hindi porke kumpleto yung miyembro sa pamilya ninyo na present sa loob ng tahanan ninyo, masaya na. Hindi, at masasabi mong pamilya kayo. masasabi mong pamilya kayo. Hindi porke ganon kompleto, ibig sabihin masaya kayo at masasabi yung pamilya kayo. Hindi. Tama. Ang tunay na definisyon ng pamilya yung meron kayong kapayapaan sa loob ng tahanan. Tama. Na kahit hindi man kayo kompleto, pero meron kayong harmonious relationship. Yan. Ang ganda nyo. Totoo yun. Yung mag-aaway kayo pero hindi. Magmamahalan pa rin kayo tayo. at the end of the Tama. day. Tama. Totoo yun. Pipiliin pa rin natin yung isa't isa. Kaya lang tayo nagtatalo dahil may mga hindi tayo pagkakaintindihan. Hindi para masira tayong dalawa. Totoo yun. Kumbaga at the end of the day, magkakampi pa rin kayo niyan. Totoo. Magkakaiba lang talaga kayo ng magkakaibang tao lang kayo. Tama. Kasi magkakaiba kayo ng ideals, perception sa buhay, pero kayo pa rin ang yayakap sa isa't isa sa oras na nagkamali yung isa. Tama. Tama. Kaya masakit isipin na talagang itong secret file sender natin ay walang nakuha na kahit piso doon sa benefits ng nanay nila. Kasi kung tutuusin talaga, dude, ako personally, ito talagang iniisip ko. Kung tutusin, bilang isang magulang, ayokong ipasa yung burden sa mga anak ko or sa anak ko kapag ako'y nawala sa mundong ito. Gusto ko, kung sakaling mawawala ako sa mundong ito, ready siya. Ready siya in the sense na meron akong sapat na ipon, na kung sakaling mawala ako, meron siyang pwedeng panggastos sa buhay niya. Peace of mind yung mga bata. Oo, na parang hindi sila mamumblema at hindi sila maghahanap ng ibang mauutangan para sa mga gastusin na dapat sana ako yung pumuno. 'Di ba? And I think medyo, part kasi siya ng Filipino culture natin 'di ba? Na eto na naman tayo kung ano yung kakulangan ng magulang, pupunan ng mga anak And there's nothing wrong with being happy na punan yung pagkukulang ng magulang. Walang problema doon. Kung doon ka naman sumasaya, 'di ba? At kagustuhan mo at hindi ka naman pinipilit, 'di ba, ng mga magulang mo na kuhaan mo siya ng insurance, kuhaan mo siya ng medical insurance. So okay lang 'yon, yung HMO. Oo, walang kaso doon. Kung yun yung ikasasaya mo at pakiramdam mo, okay din naman talaga na kumuha ka. Kasi meron yung iba nag-iisip na, kasi kung hindi ako kukuha, hindi naman kukuha si mama. So ako din talaga yung magiging tagasalo nung magiging problema just in case na mawala siya ng pagkuhaan ng pera. Alam mo yung gano'n, may mga taong gano'n And I think gano'n akong klaseng tao na talagang nire-ready ko. So parang hindi naman sa advocate ako ng gano'n, duda. Yes. Pero siguro sa mga makabagong magulang dyan, siguro Agree. isipin din natin na yung mga generational traumas o responsibilities, 'di ba, na hindi dapat natin pinapasa sa next generation, pwede nang itigil, 'di ba, sa generation natin. Kasi nagiging problema, partner, namumuhay tayo sa ngayong araw lang na to. Hindi natin iniisip yung future, hindi natin iniisip kung ano yung merong bukas dahil nga hindi tayo naghahanda doon. Lagi lang natin iniisip, okay na, makakain tayo. Yung mga ito ay nasa middle class na family, yung talagang saktuhan lang din yung kinikita. Iniisip lang natin na makaraos tayo sa isang araw, mapag-aral ko yung anak ko, mabigyan ko ng pangangailangan, okay na. Pero ngayon kasi iniisip na rin natin, paano kapag namatay yung nanay ko? Saan ibuburol? Ang mahal ng kabaong, ang mahal ng lahat. Lupa, dude! Lupa, di ba? Alam nga naman, ipakremate mo yan, tapos tapon mo sa dagat.
Di ba? May mga ganun. Pero kapirasong lupa doon ang mahal. Dude. Mahal talaga. Mahal talaga. Sobra. Kaya dapat pinaghahandaan yan eh. Hindi man natin dapat isipin na mawawala na yung nanay mo. Pero kailangan mo talagang paghandaan yan. Yung pag wala. Tapos pag may sakit. Totoo. Lahat yan eh. Kailangan bukas din kasi talaga yung komunikasyon natin tungkol doon eh. Dude, kasi may ibang mga magulang kapag narinig nila na naghahanda yung anak nila tungkol sa mga ganung bagay, parang iniisip nila na, ay, hindi dapat natin pinag-uusapan yung mga ganung bagay. Hindi eh. Kailangan yan eh. Kaya nga parang feeling ko yung mga millennials, ewan ko yung batch siguro natin, no? Yung itong generation na ito. Tigilan natin yung hindi pagiging bukas dun sa mga bagay na dapat talaga pag-usapan ng ganito kaaga. Nang sa gayon maging handa tayo sa kinabukasan natin. At hindi lang ito kinabukasan ng magulang mo, kundi kinabukasan ng sarili mo at ng magiging pamilya mo. Kasi dude, domino effect siya eh. Kumbaga kung ano yung naging utang ng nanay at tatay mo sa saluhin ng anak. Ngayon, syempre kung hindi kakayanin ng mismong anak, ipapasa niya rin yan doon sa magiging pamilya niya, asawa niya, tsaka yung mga magiging anak niya. So, it's a never-ending problem, 'di ba? Na pinapasa natin sa bawat henerasyon na isinisilang sa mundong ito. And we have to stop it. Kaya maging mindful tayo, dude. Tsaka napakahalaga ng financial education. Tama. Dito ko talaga, parang ito rin yung pinupush ko. And at the same time, dude, ito rin yung kulang tayo dito sa bansang to eh. Kasi sa ibang bansa, dude, ang daming may alam pagdating sa edukasyon, sa pinansyal. Like, alam nila kung saan sila mag-i-invest. Alam nila kung ano yung mga benefits, advantages sila pagdating sa gobyerno. Alam nila kung saan sila pupunte. Pero sa atin hindi. Parang ang nangyayari kasi sa atin ewan ko parang opinion ko lang to Parang talagang gusto ng iba pagmukain talaga tayong tanga or parang gawin tayong tanga para umasa tayo sa kanila at hindi tayo umunlad. Tama. May ibang mga gobyerno natin, no? Pero ako naman may paniniwala naman ako. Ano to, dude? Ang taong madalas at laging handa nung bata naging Girl Scout Boy Scout. Wala lang, gusto lang kita patawanin. Gusto ko lang kabigin yung sinabi kong gobyerno yung mga kapahamakan sa buhay natin. Baka mapahamak tayo, patumba tayo. Patawa lang ako, ganyan. Ang taong laging handa na Girl Scout at Boy Scout nung bata. Totoo. Saka yung mga batang masipag ngayon, pagod. Yeah. Yan yung mga linya noon, Totoo. Pero saludo sa mga anak na talagang nagsisipag, nagsasakripisyo para madugtungan pa yung buhay ng kanilang mga magulang. Yes. At yung mga panganay na tumatayong haligi din ng tahanan nila dahil nawala yung tatay nila. I mean, sumakabilang bahay yung tatay nila, hindi dahil namatay. Pero, alam niyo yun, may awa ang Panginoon. Doon ako naniniwala. And dude, sabi niya dito, diba? Ang unfair. Bakit ang unfair? Yung tanong niya kay Lord Dude, meron ako nabasang quote. At ang sabi doon, dude, life may be unfair, but it is still good. Tama. So, maramdaman man natin na parang hindi tama to, hindi equal to, pero maganda pa rin mabuhay. Masarap pa rin mabuhay. Masaya pa rin. Masaya pa rin. May mga bagay pa rin tayong dapat talaga ipagpasalamat sa kanya. Tama. Tsaka partner, hindi lang yung mga panganay, kundi may mga bunso din talaga na nagpiling panganay. Sila yung sumalo sa mga panganay. Ganun. Totoo. Kaya ganun. Idol kita doon. Hindi! Charot! Darot. Biro lang. Ito naman, binibiro ko lang Oo naman, syempre. Totoo yun. Pero talagang mas pinaka-bilib ako sa iyo yung hindi ka talaga Titan Jello Tatay Jello. Charot lang with that. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share it to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics! Susunod na po ang Top Secrets. This is DJ Rocky's Secret File with Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic!